Magandang araw sa inyong lahat. So, dito na po tayo sa ating update video. Para nang sabi ko sa inyo kung ano mga update, ipopost pa natin dyan. Gawa natin ng video. Regarding po ito kay, sa Armed Forces of the Philippines, yung balikatan nila related din ito sa military exercises ngayong 2025. So yung latest natin na barko na Pandigma or warship na galing ng South Korea na bago lang dumating, bago lang na commissions, ang BRP Miguel Malvar. So, previous niyan, meron po tayong dating barko, yan pong original na PS-19. Yan po ang Miguel Malvar na original. Meron ba galing sa Amerikano, na-transfer sa Vietnam, Vietnam nga, napunta, balahin na po itong history, napunta sa Pilipinas, ganun din yung pangyayari. So ngayon, sa balikatan ngayon, sa 2005, sa naval exercise ng Filipino-Americano, so yung PS-19 na barko ng Pandigma ng Pilipinas na Miguel Malvar na original ay ipapalubugin na po. Yan po ang gagawing target sa exercise nila. So tinatawag na sinking exercise. So yung barko na dating PS-19 na decommission na nung nakaraang taon pa, 2022 pa ata na decommission. So inalis na yung mga importanteng bagay dyan. Kasi luma na yung barko na yan, na Pandigma. So, kaya nga pinalitan na siya ng bago. Diyan, nakaposto dyan ang luma, pati ang bago. Yung bagong pinalit sa kanya. Pero itong dati, itong luma, ay palulubugin po ito sa exercise nila. So, mag-pisahan pa natin, The decommissioned Philippine Navy warship BRP Miguel Malvar will serve as target of flagship corvette anti-missile and her final mission. So, yung bagong BRP Miguel Malvar, itatagitin niya rin yung PS-19 na original na Miguel Malvar na pinalitan na kasi luma na decommission na. Yun ang itatagitin niya dahil mga bagong missile siya yung dating Miguel Malvar walang mga missile yun, mga lang yun. Di caliber, ganun lang yun. Okay, basahin natin ang dating PS-19. The BRP Miguel Malvar saw action in Second World War. So, nung World War II pa yan. Vietnam War, the Mindanao Succession Campaign in the West Philippine Sea. The former Miguel Malvar PS-19 will be used as target of a South Korean-made guided missile corvette, which will be Christine BRP Miguel Malvar FFG-06 in the sinking exercise. So yun na nga po, yung luma niya na PS-19 na Miguel Malvar ng pangalan dati, ang magpapalubog sa kanya, magta-target sa kanya para lubog siya, masinking siya sa missile target ng bago niyang Miguel Malvar na FFG-06. Ito po ay guided ng mga missile. So, yun ang tatargetin niya. Pero para palubugin kung talagang accurate ba, mahusay na ba Pilipino natin mag-target sa mga missile. So, yun po ang practice nila ngayon. The two corvettes were named after Revolutionary General Miguel Malvar, who was sometimes regarded as the rightful successor of President Emilio Aguinaldo. So, history na po ito. Parang taga-Laguna ito si General Miguel Malvar. Prompting lawmaker to push for his official recognition as the second chief executive of the Philippine Republic. So, yung mga politician natin na pinupush nila na i-recognize na pangalawang chief executive ng Pilipinas, si Miguel Malvar. It will serve her final purpose to showcase that we have transitioned from legacy Navy into modern Navy.
So, yung purpose na yun ay ipakita lang na yung legacy ng Navy ng Miguel Malvar, kasi maraming na-produce po dyan na opisyal kasi dyan nati-training. Mayroong maging Commodore dyan, mga flagship general, admiral ba, marami na na-produce yan na barko. It will serve her final purpose to showcase that we have transitioned from legacy Navy into a modern Navy. So yung luma, yung tatargetin ng modern Navy ng force missile na, said Naval Spokesperson Captain John Percy Alcos, who also the last commander of PS-19. Siya pala last commander ng nung Miguel Malvar PS-19 in interview during sideline of last week. Okay, basahin natin history na ito. The PS-19 served the navies of the United States, erstwhile South Vietnam, before being commissioned in the Philippines. So yung dating Miguel Malvar na PS-19 ay nag-serve po yan sa US Navy, sa kanila kasi yan, then South Vietnam, bago napunta sa atin na komisyon. It was first commissioned under USS Brattleboro in 1944. So, pangalan pala nito, primero, USS Brattleboro, which conducted anti-submarine patrol as well as search rescue operation during Second World War. She was then transferred to the former Republic of Vietnam in 1966, but later escaped to the Philippines after the fall of Saigon in 1975. There's a lot of history behind the BRP Malvar, noting that it produced more than 20 flag officers. So, ang dami. Na-produce ng barko yan, nag-training dyan na naging flag officer, 20. Then, including several flag officers in command and commandant of the Philippine Coast Guard. Marami siya na-produce. Kasi ganito po yun. Sa Navy, pag mga ka pa lang, mga senior grade ka pa lang o lieutenant grade, dyan ka muna mag-serve sa mga barko. Ayan po dyan, nakarami pala nang galing dyan naging mga flag officers o commander. Tama. The former PS-19, pa yung old Miguel Malvar PS-19, was decommissioned in 2021. So, noong 2021 po, yung barko na Miguel Malvar na luma, yan po ay na-decommission noong 2021. So, nandyan po nakapos ang lumang Miguel Malvar na PS-19 na gagawing target, palulubugin ng bago niyang Miguel Malvar na FG-06. Okay. So, na-decommission po ito in 2021. The former PS-19 was decommissioned in 2021. During her 4-decade service to the country, the Miguel Malvar was deployed to conduct naval operation in the West Philippine Sea during 2021. White Sand Reef incident in anti-terrorist operation in the province of Sulu and Tawi-Tawi. And even during anti-communist insurgency operation in southern Luzon. Ito. Her final mission will be on May 5. Final mission daw niya, May 5. The maritime strike during Balikatan. Shoulder-to-shoulder exercise will be held in the West Philippine Sea of the coastal town of San Antonio in Zambales province. So, tatawa ako sa balita na ito. So, yung service ng Miguel Malvar, merong pinakalas. Ito na yung pinakalas sa servisyo ng PS-19 ng Miguel Malvar, yung luma. Tatargetin na siya doon sa dagat, sa West Philippine Sea, ng bago niyang Miguel Malvar na modern na galing South Korea. So, okay din. May last na servisyo siya, palulubuhin na siya sa dagat. Ano ba yan? The PS-19 will be targeted by FG-06. So, yun na nga.
Yung bago niyang Corvette, papalit sa kanya ng bago, Miguel Malvar na FFG06, siya ang tatargetin. He had made the mission since the arrival in the country last month. So, yun ang pinaka-first mission niya mula nang dumating niya sa Pilipinas. Itong bagong Miguel Malvar, tatagitin niya yung lumang Miguel Malvar, yung PS19. Pero kumpleto po itong bago. Kasi mayroon itong anti-SAM surface-to-air missile, mayroon po siyang vertical missile, kumpleto po itong gamit po ito. Kasi high-tech na po ito, modern. Allowing the new guided missile corvette BRP Miguel Malvar to sing for the Balikatans allows our 19 foreign observer nation to believe that we are serious in our war game and that the Philippines is reliable strategic partner. So yung mga sinabi na ally na naso na country, ipapakita ng Pilipinas na seryoso talaga tayo. Siya, palulubugin natin yung lumang barko na warship. Kagawin target ni yung bago niyang corvettes, yung bagong Malvar. So yung old Malvar tatargetin ng bagong new Malvar na guided missile. Simulating will rehearse sinking of World War II era. Warship exercise the operational strategies in preparing our soldiers to foreseen an unforeseen eventuality. Gabal sa said. So, ito. In 2023, former BRP Pangasinan sank off San Antonio, Zambales, well, former BRP Lake Riraya sank off Lao City, Ilocos Norte in 2024. So, ano nangyari po ganito? Hindi na po natapusin mo kasi mahaba ito eh. So, yung live exercise nila, ganun po talaga pala ang kalakaran sa Navy natin. Alam mo, meron tayong bago, alam mo, yung luma nating warship, ay palulubugin ng bago niyang warship. Ibig sabihin, alam ba, for example, yan na nga, yung PS-90, yan pa yung yung luma na Miguel Malvar na warship natin. So, mayroon tayong bagong warship na papalit sa kanya na Miguel Malvar din, pero guided mission na ito modern. So, yun po ang kalakaran, palulubugin niya, gagawin niyang target yun para malaman ang accuracy at training ng personnel ng Navy. So, makikita, realistic po talaga to na seryoso po talaga ang Pilipinas sa war games na ito. So, ganyan din po nangyari sa ibang mga barko natin na luma na pinalitan ng bago, palulubugin din niya yung luma niya. So, yung ano niya, palulubugin niya yung luma. So, yung bago niya, yun ang magpapalubog sa kanya. So, same name po. So, yung pangalan, ita-transfer po sa kanya. Para itong bago ngayon. Yung PS-90 Miguel Malvar, palulubugin siya ng bago niya, Miguel Malvar na guided missile. So, yung pangalan ita-transfer sa kanya. So, as the same, buhay pa rin ang Miguel Malvar, pero modern na po siya. Modern Navy na. So, yung legacy ng Old Navy, ng lumang marami pong experience, karanasan at serbisyo at na-produce ng mga opisyalis ng Navy ang lumang barko na po yun. So, ginagawa nating target yan para realistic po ang war games at seryoso po ang Pilipinas. So, kung makita mo ng observer na talagang seryoso tayo na maging modernized Navy po tayo. So, yung update po natin ngayon ay regarding sa modernization ng Philippine Navy. So, ngayon ay nagtatarget na po sila. So, meron sila mga military live fire exercises. So, at least may ipakita natin sa excuse me po, sa China o sa ibang claimants ng Spratly Island ay tayo
napomodernize ng Navy natin at decided tayo sa ating claims. Dahil na-award na po sa atin yan. So, hindi lang na-recognize ng China ang UNCLOS, International Law of the Sea na desisyon. So, hindi sila sumangkayon, sumalungat sila. At least, na-award na po sa atin ng international yan. Ang SPRAT din ngayon, may protesta ang China dyan. So hanggang ngayon, marami pa rin mga incident. Kaya po ang ginagawa nating gobyerno ay pinapalakas ang Philippine Navy para ang territorial natin at ang economic exclusive zone ay maprotektahan po natin. So ganyan po ang malaking halaga po kailangan natin para ma-modernize ang armed forces of the Philippines, lalo na po ang Philippine Navy at Philippine Air Force. So ginagawa naman natin ng ating sandatahan kung anong makakabuti. Meron pa ako isang news po. Kasi di ba dati nagpaplanong bumili ng submarines. Dati sa Russia at bibili yun, pero napindi yun huli. Tapos meron pang issue yun na yung natin noon na-discourage ng natin dahil nagkaroon ng sanksyon ng yung Russia. Yan, hindi nakapunta mga in-order natin doon sa nila. Pero naka-cash deposit na daw tayo doon, deposit na nag-aawa kung magkano ba yung na-deposit nila. Hindi natin alam yan, yun issue lang yan. So hindi pa natin kumpirmado yan kasi nababasa lang natin yan sa mga news at narinig natin sa mga balita sa World International News. So wala pang confirmation po yan. So yung latest update natin ngayon ay at least unti-unti na po tayong na-modernize. So ilang vessel na po na warship natin, tsaka landing ship ang meron tayo. At ilang mga missile na nandito, yung mga coastal natin, yung mga galing sa Israel, Spider missile, din ang BrahMos missile, at iba pa. So ngayon, itong i-search natin itong bagong submarine natin ng France ito. Yung diesel bike ka kasi pag diesel na submarine, dali ka magtitik ng kalaban sa radar. So yung pa ating i-research ko muna yun kung ano ba katotohanan niya na bibiding na ata o nagre-recommend na ang France kung anong dapat bilhin ng Pilipinas na submarine. So hanggang dito lang po ating ang ating update video. So nakikita niyo dyan sa screen ang ating lumang BRP Miguel Malvar o PS-19 and bago new latest BRP Miguel Malvar latest guided missile at ang modern Navy natin, ang modern ship and legacy ship. Yung isa na palulubugin, tatargetin niya. So, yung po as part ng yun ng balikatan, military exercise sa Zambales po, sa Northern Luzon. So, yun lang po. Maraming salamat. Armed Forces of the Philippines. And to my subscriber, maraming salamat. Overseas Filipino workers, binabati ko po kayo. Ngayon po yung holiday, Labor Day. At araw ng mga manggagawa. Ubaga pa sa Tagalog araw po ng mang-uuma. Meron pang malalim na term siya araw ng manggagawa. Araw ng mamumuo. Grabe mo Tagalog dyan, araw ng mamumuo. So May 1 po ngayon ay Labor Day. Sana po ay maging matagumpay po tayo sa ating mga pangarap at BPC lang po. Alam po namin malungkot kayo dyan sa ibang bansa sa pagkikibaka nyo para sa ating ekonomiya at sa ating pamilya. Maraming salamat sa ating mga bagong bayani, overseas Filipino workers. Labor Day po ngayon. So karawan niya po ngayon. So walang trabaho, day off, lahat. Holiday, special holiday para parangal po sa inyo.
Maraming salamat po. Hanggang dito lang po. And good day, goodbye, good luck.